Mga kababayan, si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At tayo po magkumentuhan na. Umpisa na po natin ang pahayag po ng ating Vice President dito po sa interview po ng mainstream media, mga kababayan. At syempre po, sinagot po ng Vice President yung mainstream media, lalo-lalo po yung isang taon na, di po ba? Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po para po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po mag-umpisa na. Komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President dito po sa mga tanong ng media, mga kababayan. Lalong-lalo po dito po sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na walang due process at kidnapping ang ginawa. Isang taon na po, kaya po napakahirap po maghilom. Isang taon, isang galit hanggang hindi nakakabalik ang dating Pangulong Duterte ay hindi mawawala ang galit ng mga Pilipinong matitino, matitino. Hindi mga adiktos, mga kababayan, at hindi po mga makakaliwa at mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Hindi po magagalit yung mga hayop na yan. Tuwan-tuwa pa yan. Ito po mga kababayan at pakinggan po natin ang ating Vice President. Oo, hindi lang mga Tabueños, no? Mga Pilipino galit sa nangyaring pagkinap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. So, galit ang mga tao. Isang taon na sila galit at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas sila dating Pangulong. Napag-usapan namin ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Kahit pa man hindi nila yon, alam natin na hindi nila yon ng korte, gagawin pa rin natin. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-kidnap sa kanya, sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kinidnap ng gobyerno, dinala sa ibang bansa para doon ay ikulong. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-quit dito sa ating bayan. Yan po mga tambay. Talagang injustice po ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Talagang kidnapping, walang due process, at syempre po ang gobyerno mismo ang gumawa. Kaya po never pong humupa yung matitinong tao, yung matitino. Hindi po mga komunista, hindi po makakaliwa, at hindi po mga dorobo, hindi mga adiktos, at lalong-lalong hindi ang mga magnanakaw sa ating bansa. Lalong yung mga nasa gobyerno. Mga ginawa po tayong gatasan ng mga hayop na yan. Yan po ay hindi mo makukuha na ng simpatsya yan dahil sila po lahat na nagplano niyan kasama ang gobyerno di umano. Kaya po yung ginawa po nila, talagang hindi uhupa ang galit ng matitinong tao na naprotektahan ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po ang ating mga OFW na malayo sa pamilya. Hindi nila nagagabayan ang kanilang mga anak. Hindi po ba? Pero merong isang dating Pangulo talagang pinoprotektahan niya ang mga anak na wag maligaw. Yung sinasabi nating madalas sa masamang bisyo. Hindi po ba? Kaya nga po yung ginawa nila na nagpakasama. Sobrang sama po ng gobyerno ngayon. Mas kinampihan at kinatigan pa nila yung mga masasama at gumagawa ng masama at nagpapahirap sa bayan at lalong-lalo nabibiktima ang matitinong Pilipino. Hindi po ba?
mas kinampihan pa ng pamahalaan ngayon ang grupo po ng makakaliwa. At si Tonyo, mga kababayan na nagtatrabaho na po yata sa ICC, si Tonyo. Kaya nga sinasabi ng Vice President, walang sapat na ebidensya. Meron tayong sariling judicial, meron tayong sariling soberenya, pero pinagtaksilan mo ang isang dating Pangulo. Meron tayo, nahandyan ang ating Supreme Court, nagpapanksyon, pero dadalin mo sa banyaga na hindi pa tayo miyembro. Hindi umiiral ang batas natin dyan. Hindi umiiral ang batas nila dyan sa atin. Di ba? Diyan ka magtataka dahil nga po mga kababayan sa pamumulitika. Kaya tama po lahat ang sinabi ng ating Vice President. Never huhupa hanggang hindi nakakabalik ang dating Pangulong Duterte at nabibigyan ng hustisya ang ginawa sa kanyang pagtataksil at pagtitrador na mismo ang gobyerno ang kumidnap sa kanya na walang nakita pong proseso. Puro po bendalo at break the law ang ginawa po nila kay dating Pangulo. Kaya po ito pong ating Vice President ay talaga pong buong pamilya niya po ay talagang nahandyan po ang sama ng loob sa gobyerno. Na gobyerno po na mismo sila ay nagtatrabaho sa gobyerno, nagtatrabaho sila sa Pilipino, pero mismo yung tinulungan nila mismo pa ang nag-trador sa kanila. At yung mismong tinulungan nila, pati ang tatay nila ay maipalibing sa libingan ng mga bayani. Samantalang yung tatay ng BP Sara ay gusto nang mamatay sa ibang bansa. Samantalang yung tatay niya, binigyan pa ng respeto at karangalan. Pero ang ginanti sa kanya ng pamilyang ito, ipagkalulo, ipatapon nang wala ng balikan. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, kahit po panay at talagang re-rejectin ang interim release, ay hindi pa rin po titigil ang abogado at pamilya Duterte na mag-apply at isulong sa ICC ang paglaya ng dating Pangulong Duterte at ang kanyang interim release. Hindi po titigil. Kahit alam po ng pamilya Duterte at alam natin na yan po ay may sabwatan di umano sa gobyerno ng Pilipinas at ginamitan pa ng pera na napakalaking pera galing sa ating buwis ayon sa ating mga soldiers at ex-marine. Hindi po ba? Kaya alam ng Vice President na umiikot diyan ang politika at pera ng taong bayan. Kaya po darating din ang panahon, Vice President, na makakamit din po natin lahat ng katarungan, lalong-lalo po pagka po kayo pinagkaloob na maging Pangulo po ng bansa. At tinitiyak po namin na lahat po ng ginawa nila na paglabag sa batas at lalong-lalo sa karapatan ng isang dating Pangulo na inyong ama na hindi po nila binigyan ng karapatan at tamang proseso o due process, lalong-lalo sa ginawang pagkidnap, ay mananagot po sila sa batas. Yung totoong batas, hindi nababaluktot. Hindi po ba? At kami po ay nananalangin at 10 ng aming sambayanan at siyempre po milyon-milyong Pilipino kasama po ang ating kababayang OFW. Ang lagi pong panalangin namin ay kaligtasan po ng inyong buong pamilya. Ang kaligtasan nyo po, Vice President, at siyempre po ang dating Pangulo na siya po ay mabigyan ng buhay at kalakasan na mahabang-mahaba pa para po makita niya po ang katarungan na mananagot lahat ang gumawa sa kanya ng mga ito. Mabuhay po kayo, ang pamilya Duterte po ay mabuhay. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyo pong tapang at paninindigan para po sa tama at sa bayan. Mabuhay po kayo at kami po ay nagdarasal. Yung lagi po namin ginagawa ang inyo pong mga kaligtasan. Maraming salamat po, Vice President. At syempre po, huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil po ang kakampi nyo ay ang majority ng taong bayan, milyong Pilipino at kasama po ang mga OFW na nagmamahal at sumusuporta po sa inyo, lalong-lalo po sa ginawa ng inyong ama na pagbabago at ginawa po ang napakarami po nagawa ng inyong ama sa ating bansa. Pagbabago, security ng mga Pilipino at syempre po yung baguhin niya ang bansa
at kinilala ang ating bansa. Muli pong kinilala at talagang nirespeto. Pati po ang ating mga OFW ay nirerespeto po ng mga banyaga nung panahon ang dating Pangulo ay siya ang presidente. Napakarami pong nagawa, lalong-lalo po sa ating bansa. Kaya nga lang po, nagkaroon po ng hudas at taksil na gobyerno na tinulungan pa ninyo. Siya pang nagtaksil sa inyo. Kaya po napakasakit po na nangyari po, lalong-lalo po sa bansa na nabudol at ganun din po sa inyo. Manalangin lang po tayo at tuloy-tuloy lang po. At syempre po, mga kababayan, huwag po tayong mawalan ng pag-asa at kailanman po ay hindi po maghahari ang kasamaan. Hindi po maghahari ang kasamaan, lalong-lalo po sa ating bansa. Nahandyan po ang kabutihan at siya po ang maghahari. Yan po ay pansamantala lamang at hindi naman po yan panghabang buhay nila, mga kababayan. Basta tuloy-tuloy lang po tayong manalangin at magdasal. Thank you po, Vice President. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyo lahat. At taste po muna tayo. Bye-bye!